Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Ayan. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, nawa ay datnan po kayo ng ating pong pagnilay na ito, ng ating pong reflection para sa Sunday. Sa susunod pong linggo, February 2. Ayan, February 2 na ba? Tama. Sa susunod pong linggo, February 2, Sunday Gospel, pagbasa. Tayo po muli ay nandito at kayo po muli ay nandito sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo, ito. Tandaan natin, ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan. Pagkilala sa dakilang kaloob. Ano yon? Pagkilala sa dakilang kaloob. Sino ba ang dapat nating kilalanin na dakilang kaloob? At sino ba ang kaloob? At sino ba ang nagkaloob? Siyempre, ang kaloob ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At siya lamang ang pinakadakilang kaloob. At sino ba ang nagkaloob ng dakilang kaloob? Ay walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa langit, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay maligtas at magkaroon ng buhay. Puntahan na nga po natin ang atin pong pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang Kabanata 2, mga talatang 22 hanggang 40 po. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkaparis na ibong bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bayang Israel. Naman nga ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos. Ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighati ang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng utusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo.
Tayo po muli ay tutunghayin ang atin pong pagninilay para sa araw na ito ng linggo, February 2, 2025. Atin pong mapapansin na ang Panginoong Yesus ay dinala ng kanyang mga magulang na itinuturing sa lupa, si Jose at Maria, sa templo. At meron pong isang lalaking propeta na tinatawag na Simeon ang siyang naka-identify na ito na yung Kristo. At marami siyang mga ipinahiwatig para kay Maria at Jose kung sino ba ang Jesus na ito at kung ano ang kanyang gagampanan at kung ano ang kanyang magiging kapalaran at kung ano naman ang mararanasan ni Maria sa mga panahong iyon. Ganon din, meron ding isang propetesa na si Ana na nagpahayag din ng mga ganong bagay. Pero kakaiba, sapagkat si Simeon, noong mga panahon na yon, ay pinapayagan na niya na siya ay kunin na ni Lord. Sapagkat nakita niya yung magliligtas. Pero sa ating binasa, si Ana ay wala namang mga panambitang ganon. Basta ang mahalaga, siya ay nagpuri at nagpasalamat sapagkat nakita niya ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ang unang gusto ho nating puntusan sa atin pong pagninilay ay yung pong sinasabi sa verse 22, 23, 24. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon, magkapares na ibong bato-bato o kay dalawang inakay na kalapati. Ang susing salita na gusto natin puntusan ay yung salitang bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Yung po yung unang salita, nakatalaga, itatalaga. Consecrated. Ano bang ibig sabihin ng consecrated? Ang mga synonym at kasing kahulugan ng salitang consecrated ay dedicate, devote, at saka halo. Inihihiwalay o kaya'y iniaalay. Hihiwalay mo siya mula sa karamihan sapagkat siya'y iaalay mo, itatalaga mo siya sa tanging gawain. Sa atin pong mga Kristiyano, yung pong salitang setting apart o paghihiwalay ay tumutukoy sa isang tao, maaaring tumutukoy din sa isang bagay o sa isang building, tumutukoy din sa lupa, o anumang bagay na gusto mong i-consecrate, italaga, ialay mo para sa ating Panginoon, para sa Diyos lang. Ang ating sarili ay dapat ding itinatalaga natin para sa Diyos lang. Ang ating tinig, ang ating paningin, ang ating buong pagkatao. May mga bagay na dapat mo ring italaga na sa Diyos mo lamang ipapagamit. Pwedeng lupa, pwedeng isang structure na walang ibang pwedeng gagamit niyan, kundi ang Diyos lang. Ang mga basketball court, covered court, mga stadium, mga assembly area, pag sinabing iyan ay nakatalaga sa ating Panginoon, walang ibang activities na pwedeng mangyari at maganap sa lugar na yon, kundi ang activities na para lang sa Panginoon. Kasi ang basketball court, hindi mo pwedeng italaga na para sa Diyos lang yan, sapagkat yan ay pwedeng pagpraktisan, pagsayawan, paglaruan. Pero meron din panahon na yan ay pinagdadausan ng pagtitipon, ng fellowship, ng panambahan, ng prayer meeting. Pero hindi siya nakatalaga, sapagkat pag sinasabing nakatalaga, sa Diyos lamang ito gagamitin. So, nakadedicate, nakatalaga. Sa atin pong pagbasa, meron pong tinatawag na Nazareth. Actually, ang bigkas nga dyan ay Nazarite. Ayan. Iba naman po yung Nazareth. Sapagkat si Jesus ay kinikilala at tinataguri ang Jesus of Nazareth. Si Jesus po ay isang Nazarene o Nazarite at Nazareth. Huwag kayong malilito mga kapatid. Yun hong dalawang salitang ito ay maaring nakakalito sa lahat. Pag sinabi kasing Nazarene, ikaw ay nakatira sa lugar ng Nazareth. Ayan. Pero pag ikaw ay Nazirite, ikaw ay isang Nazareo, ikaw ay nakatalaga para sa ating Panginoon. Sabi po sa aking guide na nabasa, na mayroon daw pong dalawang uri ng Nazirite.
Ayan, Nazirite. Iba yung Nazareth ha. Tinampon ninyo si Samson sa Lumang Tipan. Siya po ay tinaguriang Nazirite. Yan. Bakit siya tinaguriang Nazirite? Kasi ang kanyang buhay, mulang pagkabata, nasa sinapupunan pa lang siya, ay nakatalaga na siya sa Diyos para maglingkod sa Diyos. Na hindi siya puputulan ng buhok, hindi siya titikim ng anumang uring alak na nakalalasing. Sapagkat ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, ang kanyang pagkatao ay nakaalay, nakadedicate, nakasecrate, nakahiwalay para lamang sa ating Panginoon. So ano? Si Samson, isa siyang Nazirite. Parang si John the Baptist din. Siya ay isang Nazirite. Kaya nga wala daw alak na dumampi sa kanyang dila, di ba? Si Jesus ay Nazirite din. Pero isa siyang Nazarene, taga Nazareth. Anyway, puntahan po natin yung two types of Nazirite. Una ay yung tinatawag na voluntarily, na nagbibigay tayo ng panahon, may eksaktong sukat ng panahon para ialay natin, italaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo yung kusa na magboboluntaryo bilang isang Nazirite. Ang ikalawang uri ng Nazirite ay yung tinatawag na pinili ka ng Diyos, chosen from birth by God. Pinili ka ng Diyos na sa sinapupunan ka pa lang, bago ka pa ipanganak, ay nakatalaga ka na sa Panginoon. Yun yung uri ng pagiging Nazirite ni Samson, ni John the Baptist, at ng ating Panginoong Yesus, na ang kanilang buhay ay talagang nakatalaga lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, kung ating titingnan yung ating uri ng pagiging Nazirite, pagtatalaga sa ating Panginoon, mukhang hindi tayo makakapasa doon sa ikalawang uri. Nandun lang tayo sa unang uri ng Nazirite. Yan. Sige nga, mag-comment ka nga kung ikaw nga talaga ay Nazirite, na ikaw ay nasa tiyan pa lang, itinalaga ka na, ikinonsecrate ka na, i-dedicate ka na ng iyong mga magulang para sa ating Panginoon. Siguro wala no? Nakakilala tayo, nagkaroon tayo ng sariling isip, kaya nagkaroon tayo ng pagboboluntaryo na maglingkod in a certain time lang o period. Pagkatapos na tayo makapagtalaga, natatapos at napuputol dito, kaya nga maraming tumitigil. Yan daw yung uri ng tinatawag na voluntarily types ng pagiging Nazirite. So, ang ating Panginoong Yesus, mapapansin natin na ang kanyang buong buhay hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nakatalaga na ang kanyang sarili. Kaya nga, nung mga nakakaraang gospel, pansinin po ninyo, sa edad na 12 taong gulang ng batang Jesus, nandun na siya sa templo sapagkat gusto niya nang gumanap doon sa pagkatalaga at pagkakatalaga sa kanya na maglingkod. Kaya nga, 3 araw nga siyang hinanap ng kanyang mga magulang, di ba? Ang tanong nga doon is, saan kaya natulog si Jesus, ang batang Jesus? Saan kaya siya kumain? Saan kaya siya nag-stay ng matagal na ganong 3 araw? Wala namang dinitalye ang Biblia, pero naniniwala tayo na nung si Jesus ay nangangaral na, nang siya tanungin ng kanyang mga alagad, kumain na ba kayo, guro? Ang sabi ng Panginoon sa kanila ang pagkain ko ay top din ang kalooban ng aking amang nasa langit. Siguro walang tinuluyang ibang lugar yun kundi sa templo lang. Siguro hindi yun nagutom kasi nandun siya sa templo, sa bahay ng kanyang amang itinuturing. O di ba? Si Jesus ay alam niyang nakatalaga ang kanyang buhay para sa paglilingkod. Kaya nga siya isang dedicated, consecrated, di ba? Siya ay devoted. Siya ay isang taong pagkatao niya na ang kanyang buhay ay iaalay lahat para sa Panginoon. Kaya nga, nung nasa sukdulan na siya ng paghihirap at nakikita niya na yung kanyang kakaharapin na pagpapahirap nagbaka sakali siya na alisin yung saro ng paghihirap sa kanya. Pero bandang huli, ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Ama, wag ang aking kalooban ng masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya, si Jesus ang tunay na Nazirite. Sapagkat mulang pagkabata, nasa sinapupunan pa lang siya, alam natin sa ating pagbasa sa Biblia, sinabi ng anghel kay Maria kung sino si Jesus.
At sa atin pong pagbasa, ang mga propetang nasa loob ng templo ay nagpapatunay na ang batang ito, ang Jesus na ito, ang sanggol na ito, ay may malaking gagampanan. Saan? Sa bayang Israel. Hindi lang sa bayang Israel, pati nga sa mga hintil sa kabuuan ng ating pagbasa. So yan po ang una nating gustong puntusan sa atin pong pagninilay, yung salitang nakatalaga. Tayo din, magtalaga din tayo ng ating buhay. Hindi man tayo maging Nazirite na katulad ng ating Panginoon mulang pagkabata, sapagkat dalawang uri ang Nazirite. Maging voluntaryo tayong maglingkod, mag-alay ng sarili. Para saan? Sa kingdom of God, sa pagsulong, sa pag-unlad, sa pagpapalaganap ng kanyang gawain. At sa atin pong kapanahunan, marami naman talaga nagboboluntaryo, nag-aalay ng sarili, ibinibigay yung oras at panahon nila para magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi nga lang ang kanilang buhay, minsan kanilang bahay, minsan kanilang tindahan, minsan kanilang lupain, minsan financial din, di ba? Iniaalay nila, kinoconsecrate nila. May mga bahay na iniaalay nila ang isang araw para sa dadaos ng gawain, di ba? Nakatalaga So yun yung una, pagtatalaga. Pangalawa na gusto po nating bigyan ng pansin, sabi ng verse 29, ngayon, Panginoon, ito po ay mga kataganan ni Simeon na nagpo-prophesy noong mga panahon na yon, nang habang kalong-kalong niya ang sanggol na Jesus. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin. Ayon sa inyong pangako, yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bayang Israel. Pansin po ninyo yung mga katagang binitawan ni Simeon. Kaya hindi pa siya namamatay, kaya hindi pa siya umaalis sa mundo, sa daigdig na ito, kasi pinangakuan pala siya ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos sa kanya? Hanggat hindi mo makikita ang Mesiyas, ang Kristo, hindi ka mamamatay. Biruin po ninyo yun. Tinupad ng Diyos yung pangako niya kay Simeon. Kaya nang ang Simeon ito ay makita niya ang tagapagligtas, abay nagpapaubaya na siya na ang kanyang buhay kunin na. Payag na siyang pumanaw sa mundong ito sapagkat nakita niya yung pagliligtas na gagawin ng ating Panginoon. Kaya ito po yung pangalawa, nang kalong-kalong niya na ang batang sanggol na Jesus, nagbigay siya ng parangal. Kaya nga, ang ikalawang salita na dapat nating puntusan ngayon ay magbigay dangal o magbigay ng parangal. Kanino? Sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sapagkat siya'y tumutupad sa kanyang mga pangako. Ano po ang kanyang sinabi dito sa verse 31? Na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Sino ang inihanda para sa lahat ng bansa? Ay di si Jesus. Ano ba ang magiging papel ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng mga bansa? Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil. Magiging liwanag sa mga kagaya ko katulad natin na hindi mga Hudyo, na hindi bahagi ng Israel. Si Jesus ay magiging tanglaw sa atin na magbibigay ng liwanag. Tayong mga nasa pusikit na karimlan, tayong mga nasa tiyak na kapahamakan. Kaya nga si Jesus ang kaligtasan. Ngayon, hindi lang yun ang sinabi ni Simeon. Sa atin pong pagbasa, magbibigay dangal din si Jesus sa kanyang bayang Israel. At totoo naman na hanggang ngayon, si Jesus, ang pangalang Jesus, meron pa bang hindi nakakakilala sa kanya? Mga kokounti na lang. Kakapiraso na lang ang hindi nakaka-identify at nakakakilala sa ating Panginoon. At kapag binabanggit ang pangalang Jesus, alam na natin na siya ay nagbuhat sa Israel, sa lahi ng mga Hudyo. Siya ang Kristo, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Kaya ano po ang ginawa ni Simeon? Siya ay nagbigay ng parangal na ang dapat ding gawin ng lahat ng mga bansa, ng mga hintil na katulad ko, na naliwanagan, nabigyan ng bagong buhay, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng ugnayan at relasyon sa Kanya. Dapat tayo ay nakapagbibigay ng parangal sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ating mga sarili para sa Kanya, para maging bahagi ng Kanyang kaharian dito sa lupa. Maging Nazirite tayo, ayan.
Pangatlo na gusto nating puntusan, sabi ng verse 38, nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Ito na po ay si Ana. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Ang gusto kong puntusan natin sa ikatlong punto sa atin pong ebanghelyo ay yung salitang puspos ng karunungan. Hindi nga lang siya puspos ng karunungan kalugod-lugod siya. Pansinin niyo yung nakaraang gospel nang siya'y matagpuan ni Maria at ni Jose. Pati nga sila namangha Saan? Sa mga pagtatanong, sa mga pagsasagot, at sa pagsasalita ni Jesus. Pagpapaliwanag niya tungkol sa mga tagapagturo ng kautusan kasi nakikipagtalas-tasan siya Pati yung mga nagtuturo ng kautusan namamangha doon sa kanyang abilidad. Namamangha doon sa kanyang karunungan, sa kanyang kaalaman, sa kanyang kakayahan. Kaya si Jesus ay puspos ng karunungan. Tayo din sa ating mga kapanahonang ito, dapat ang atin pong gawin palagi ay magkaroon ng kapuspusan ng karunungan. Karunungan na galing sa Diyos, hindi karunungan ng mundong ito. Sapagkat sabi ng Biblia, ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Pero ang kamangmangan sa mundo, ito ay karunungan sa Diyos. Ang dapat na pumuspos sa atin ay ang karunungan ng Diyos, hindi ang karunungan ng sanlibutang ito. Sapagkat ang karunungang buhat sa Diyos ay makapagbibigay ng kaluguran sa kanyang pangalan. Kaya nga, sa pamamagitan natin na nagtatalaga ng ating buhay bilang isang Nazirite, voluntaryong nagpapagamit at naglilingkod sa Panginoon, ang aking buhay ay makapagbibigay ng parangal sa Diyos. At ang aking buhay ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At kung tayo ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos, naniniwala naman ako parang bata yan, anak. Kapag ang lahat ng ginagawa ng anak ay nakapagbibigay lugod, nakakapagbigay kasiyahan, kagalakan sa mga magulang, siguro kahit anong hingin ng bata, baka ibigay bilang gantimpala sa pagiging masunurin, sa pagiging kalugod-lugod niya sa kanyang mga magulang. Di lalo din sa Diyos. Kapag tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos, maaaring ang lahat ng ating pagsusumamo, pagbigyan ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Nakapagdulot tayo ng aliw at ligaya sa ating Panginoon. Kaya po yun yung ikatlo, puspos ng karunungan, na dapat ito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ano po ang ating pinagnilayan sa araw pong ito? Ang pagkilala sa dakilang kaloob. Sino ba ang dakilang kaloob? Walang iba kundi si Jesus, ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi ng John chapter 3 verse 16. Ang unang pinuntusan natin, si Jesus ay nakatalaga. Isa siyang Nazirite. Pangalawa ay nagbigay ng dangal si Simeon. Tayo din sa pamamagitan ng ating buhay, makapagbigay din ng parangal, ng dangal sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang nagligtas sa atin, siya ang nagbibigay ng liwanag sa atin sa panahon na tayo nasa pusikit sa kadiliman ng ating buhay. At ikatlo ay puspos ng karunungan katulad ng ating Panginoong Yesus na dapat tayo rin ay mapuspos ng kanyang karunungan upang maging kalugod-lugod sa Diyos. At bilang pagtatapos, mapapansin po natin na ang pahayag ng dalawang propetang ito na si Simeon at si Ana ay pagpapatunay, pagkukonfirma, pagpapalakas ng loob ni Jose at ni Maria kung sino ba ang Panginoong Yesus. Kung ano ba ang magiging kapalaran, gagampanan, gagawin ng ating Panginoong Yesus sa bayang Israel, sa ibang mga bansa, sa mga hintil. Kaya si Jesus na kanilang daladala, nasa anyong sanggol, ay hindi ordinaryong bata. Hindi siya ordinaryong tao lamang. Noong mga panahon na yon, nalalaki na katulad lang nila. Siya ay mamamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao, ng sangkatauhan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at naway nadatnan kayo ng
pagninilay na ito lamang ay isang refleksyon, hindi pagtuturo, hindi ito sa pagmamagaling, ito'y batay lamang sa atin pong nakita, piniga at kinatas lang natin kung ano ang naroon sa loob ng atin pong pagbasa ngayong araw na ito ng linggo, February 2. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Pagpalain tayo palagi. Bye-bye! And I love you with the love of the Lord. Kalibutin mo, ikaw pala ang kailangan ko. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send